Magandang araw mga kabarya. Andito naman tayo sa aming bukid para maglinang. Ayan yung makina, oh. Nag-inumpisa nilang maglinang. Nahuli lang ako ng dating. Kumain muna bago magumpisang maglinang. Ngayong natapos ng kumain, konting pahinga. Ayan. Mag-umpisa na uli. Mukhang maganda-ganda ang araw ngayon at ang panahon para makabawi. Oras ng pagkakataon para makabawi sa ating mga pananim. Yan. Yan, umpisahan na. Umpisa ng maglinang. Kasi tapos na yung araro saka yung basag. Ang inabutan ko na lang linang. Ayan. Ganyan po ang style ng paglilinang. May dalang paleta, yung mahabang kahoy na yon, siyang ipinampapantay sa lupa para maayos ang dating ng lupa kapag sasabog ng binhi. Ganyan po talaga ang trabaho ng isang magsasaka. Buti nga ngayon may disakay na. Dati yung nag-aararo o naglilinang, naglalakad. Ngayon po iba na, modelo na. Nakasakay na yung nag-aararo at naglilinang para hindi masyadong pagod. Ayan. Yun naman pong isa yun. Kinukuha ni Lona dahil sa bumomba lang ho kami ng Voltron. Nag-Voltron lang ho kami kasi nahuli na ho kami dito eh. Kumbaga yung aming bukirin ay nahuli. Kapagkat yung mga katabi ay mababait, hindi kami sinabihan na mag-aararo na. Kaya sila ayun, nakikita nyo, berde na yung palay nila. Kami ngayon pa lang naglalagay. Hindi malaman kung makakapasabay itong aming bukid. Pero sana naman makapasa para makabawi kami sa aming mga gastusin. Ayan. Ayan po, nililinang na yung sa may mangga. Ayan. Nililinang na niya. Inuna po kasi yung sa may bandang itaas, sa may bandang poso at yun ang mataas na lugar para makatiktik ng tubig. Yung nasa mangga po na yan ay yan po yung sariling atin. Nililinang na po. Ayan o. Hindi po tayo makalapit doon dahil sa mga bago ang pilapil. Baka masira. Ayan. Ayan po. Ayan. Yung pong ginagawang pag-iikot-ikot na yan, pinapantay lang yung lupa para maganda sabugan ng binhi. Ayan po. Hindi nga alam kung saan yung binhi mo ron.
dumikit na sa mangga. Ibig sabihin, malapit ang mayari. Maganda nga mo. Maganda ng linang. Kahit na bugkul-bugkul yung pagkakali ng inaapur eh. Talagang ganun. Tutubo din yan. Ano din nakikita yung tao? Kita? Yan mga kabarya. Nilalagyan na ng kanal yung bukid para magkaroon ng tuluan yung tubig. Ganyan po ang proseso. Yan. Naglalagay na po ng kanal para matanggal yung mga excess na tubig. Yan o. Nakikita nyo naman. Kasi pagkasabog tanim, masama yung may tubig. Malalaga yung binhi. Kaya nilalagyan ng kanal para tumulo lahat ng tubig papunta sa sapa. Yan. Yan po, tuloy-tuloy yung pagkakanal. Magbuhat dun sa umpisa hanggang dito sa dulo. Ito kasing kinatatayuan ko ngayon na yung dulo na malapit po sa sapa. Kaya inuuna yung taas para yung tubig dire-diretso pababa. Yan. Ganyan ang pagkakanal. Dire-diretso lang. Lahat po ng iiwanan yan, may kanal na. Siguradong makakanalan na yung iiwanan niya. Ayan. Tingnan niyo po yung iniwanan. Nagkaroon ng kanal. Ano? Kanal ho yan. Yung ginagawa na yan. Ayan. Ayan po, oh. Makikita nyo naman. Lahat ng iiwanan niya, may kanal. Ayan. Po mga kabarya. Yan po guys, nag-umpisa ng sumabog ng binhi. Yan. Yan na ho ang final na proseso sa pagtatanim ng palay. Dito sa amin kasi hindi na uso yung tanim. Panay sabog na. Yan. Ganyan ho ang proseso sa pagtatanim ng palay dito sa lugar namin. Tingnan niyo po.
Yan. Pagsasabog ng binhi, medyo maalwan lang. Dahil sa pagtatrabaho, yan ang pinakamadali, yung pagsasabog ng binhi. Pero yung paggawa sa lupa, yun mabigat. Yan. Yung mga manggagawa, talagang pahirapan pagka lupa ang ginagawa. Pero pagka nagsasabog na ng binhi, aprobado na. Wala nang gasinong pagod. Yan. Yan. Paano po mga kabarya? Magpapaalam na po ako. At hanggang sa muli. Sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.